Naalala ko po nung mga taong 1997, nang ako po ay nag-aaral sa Quezon City. Umuwi po ako ng Friday night kasi ang pasok po hanggang alas 9 gis ng gabi. Minsan po nakakarating ako ng Cubao, mga pasado na ho alas 10 dahil medyo traffic. Galing po ako ng Pitwason. Sa gawi po ng PSPA. Doon ako galing. Okay? So ngayon, nakakauwi po ako diyan sa kanto. Sumasakay po ako ng Baliwag. Noong time na yon, hindi pa po masyadong yung aircon eh. So naka-ordinary lang po. At dadating ako diyan sa may kanto, mga bandang minsan mga pasado na alas 12, minsan mga 12:30. Wala na pong diyan, wala nang mga nakapilang tricycle. May mga pagkakataon, umuulan po umaambon. Wala po akong choice kundi maglakad. Nung time po na yon, yung mga iskinita dyan ay hindi pa po nalalagyan ng mga ilaw. Hindi pa po ganong naka-lightening yung papunta po sa amin na yon. Tapos ang problema po, marami pang aso. Kaya pagka dumadaan ako, hinahabol ako ng aso. Lalo na sa madilim. So pag nakakadaan ako sa madilim, sabi ko, sana makalagpas na ako sa dilim na ito. Kasi pagka nandun ako sa dilim, hindi ko masyadong makikita kung may mga aso bang lalapit sa akin. So, naisip ko lang na kapag ka mayroong dilim, hindi tayo masyadong kampante. Tama po ba? Sa sarili natin. Sapagkat hindi natin nakikita, hindi nakalantad ang mga bagay-bagay o yung mga nakapaligid sa atin. Kaya, naisip ko lang noon, ang hirap namang maglakad, sabi kong ganon. Madilim. Kaya, ibig sabihin po, sa ating buhay spiritual, mahirap po na mamuhay sa kadiliman. Mahirap pong mamuhay sa dilim. At kung ang kadiliman po ay patuloy na siyang kumakain sa atin, hindi ho natin nakikita ang liwanag na kung saan ay nais ng Diyos na ibigay sa atin. Well, nabanggit ko po ito dahil may kinalalaman po ito sa ating pag-aaral sa umagang ito na ipinagpapatuloy natin ang ating series sa Book of Ecclesiastes o Mangangaral. Nais ko pong hilingin na buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Mangangaral o Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Nakita niyo na po? Ganito po ang sabi. Masarap ang nasa liwanag at kaiga-igayang pagmasdan ang araw. Ulitin ko. Masarap ang nasa liwanag at kaiga-igayang pagmasdan ang araw. Sa iba pong translation na sabi, truly the light is sweet and pleasant things it is for the eyes to behold the sun. Ulitin ko. Truly, the light is sweet and pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. Ang ating pag-aaral sa ating pagpapatuloy dito sa Book of Ecclesiastes ay may title na To Live in the Light. Ulitin ko, To Live in the Light o mamuhay sa liwanag. Now, si Haring Solomon na sumulat ng mga ngaral na in-inspire ng banal na espiritu ay nagpapatuloy siya na ibigay ang mga praktikal na aplikasyon sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. At napag-aralan natin for the past Sunday preaching na binibigay ni Haring Solomon na kapag ang isang tao ay nagiging mapagbigay, sabing ganon, ang isang tao ay tatanggap sa kanyang buhay. And the principle nitong binabanggit ko ito ay nasa verse 1 hanggang verse 6 na ating pinag-aralan for the past 3 Sunday preaching. Ngayong umaga, titingnan natin ang verse 7 na kung saan ay pinakikita ni Haring Solomon na ito dapat ang maging
pananaw at pamumuhay ng isang totoong Kristiyano. And this is the question. Why the principle of God's Word of to live in the light should be practiced by the Christian? Tagalog po, bakit ang prinsipyo ng salita ng Diyos ng mamuhay sa liwanag ay kailangang isagawa ng bawat Kristiyano? Number 1, because to live in the light is to live in Christ and His words. Ulitin ko. Because to live in the light is to live in Christ and His word. Sa Tagalog po, sinasabi rito, sapagkat ang mabuhay sa liwanag ay pamumuhay kay Kristo at sa Kanyang salita. Now, typologically, in verse 7, nagkukumpara si Haring Solomon sa liwanag patungkol sa Diyos o patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Nagko-compare si Haring Solomon na ang light dito ay walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo at ang Kanyang mga salita. Once again, babasahin ko ang verse 7. Masarap ang nasa liwanag at kaigay-gayang pagmasdan ang araw. Now, medyo maganda ang rendition ng New American Standard Bible. Sabi ron, truly the light is sweet. So ano ba ibig sabihin ng sweet? Matamis, di ba? So ibig sabihin, pinapakita rito ni Haring Solomon na nalalasahan ng isang tao ang totoong liwanag. And a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. So kinumpara niya ngayon na ang light ay katulad siya ng sun. Well, kapag nakabukas ang ilaw dito, nakikita natin yung buong liwanag, pero hindi natin nararamdaman yung init. Tama po ba? Pero yung sun, kapag ka nandyan na siya, lumabas ka, napipil natin yung init ng sun. So in the same way, sinasabi niya, matamis, di ba? Ang gusto niya ipakita rito, yung salitang sweet na binabanggit dito, nalalasahan mo. Ibig sabihin, may pleasure sa'yo. May pleasure sa'yo. May ligayang ibinibigay sa'yo. Gusto ko munang tingnan natin ang verse 7. Si Haring Solomon ay nagpapaalala sa kanyang mga sinulatan na kung anuman ang ibinigay ng isang tao sa paglilingkod niya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang spiritual at praktikal na paglilingkod, ay dapat iniiwan niya ang resulta nito sa Panginoong Diyos. Kung kaya sinasabi niya ngayon dito sa verse 7, masarap ang nasa liwanag at kaigay-gayang pagmasdan ang araw na nangangahulugang ginagawa mo ang mga iyon paglilingkod. Spiritual man siya o practical, dahil nais mong mamuhay kay Kristo at sa Kanyang mga salita. So in other words, lahat ng ginagawa natin, ito man ay may kinalalaman sa spiritual na aspeto, ito man ay sa praktikal na aspeto ng buhay natin, ginagawa natin ito dahil gusto nating mamuhay kay Kristo. Gusto nating maranasan ang paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Letter A. Dito po sa verse 7, ikaw ay inuutusan ng salita ng Diyos na lumakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Ulitin ko. Here in verse 7, you are commanded to walk in the light and not in darkness. So tinuturo rito ngayon ni Haring Solomon na ang lahat ng mananampalataya, lahat ng Kristiyano ay dapat lumalakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Ang paglakad kay Kristo, ang paglakad na kasama kay Kristo, ang binibigyan ng punto rito ni Haring Solomon. At sinasabi niya rito na ang isang totoong Kristiyano ay hindi dapat namumuhay sa kadiliman. Well, ang gusto niyang ipakita rito, honestly speaking, the word light is representing Jesus Christ and the word darkness is representing Satan. Yun yung gusto ipakita rito.
ni Haring Solomon. Now, si Haring Solomon, ginamit nga po niya ang salitang light as a metaphor. What is light? Ano ba ang ibig sabihin ng ilaw? Well, marami tayong definition na pwede nating ibigay kapag sinabing light. Pero in the biblical perspective, sa biblical na pananaw, and I quote, ganito po ang sinasabi ng isang pagpapaliwanag. Ang sabi rito, and I quote, light is exceeding pleasant, useful, beneficial. By light, men discern and see objects, walking the way without stumbling, and do the work and business of life. So ano sabi rito? Ang liwanag ay lumalagpas para maging katanggap-tanggap. Ginagamit ito at kapakipakinabang. Sa pamamagitan ng ilaw, ang mga tao ay nakikita ang mga bagay, lumalakad siya nang walang makakatisod sa kanya. At nagagawa niya ang mga gawain sa kanyang buhay. So that is the definition. Now, sabi pa ho sa pagpapatuloy, affliction are expressed by darkness and our adversity by night. Ano ibig sabihin dito? Yung paghihirap ay ini-express, parang pinapahayag ng isang kadiliman. Kapag ka nasa kadiliman, ang ibig sabihin daw nito, hindi tayo nagiginhawahan. Kapag nasa dilim tayo, may affliction na nararanasan ng isang tao. Kung papatayin nga lang ho natin yung ilaw dito, kahit nakatayo ako rito, hindi nyo ako masyadong makikita kasi madilim po. Tama po ba? So yung darkness na binabanggit dito, it is the expression of affliction. Ano ba yung affliction? Ito yung mga paghihirap na dinadaanan because we are living in darkness. When we live in darkness, kapag nabubuhay po tayo sa kadiliman, may mga paghihirap na nagiging consequence yung buhay natin sa kadiliman. At ang sabi rito, na yung darkness na yan, dahil nga po siya ay adversity o kahirapan, it is a typology of night. Well, para sa atin, ang gabi, isang kapahingahan. Tama po ba? Pero kung babalikan natin sa panahon po ni Haring Solomon, yung technology na meron tayo, wala ho silang ganyan eh. Hindi ho masyadong maliwanag sa panahon nila. Tama po ba? Sometimes sila ho ay nagdidepend sa sikat, sa sinag ng araw, o sa mga ginagawa nilang mga ilaw. Sa kanila, ng panahong iyon, ang ginagamit na ilaw ay parang gasera na kung saan ang oil ang ginagamit. So, para sa kanila, yung meron tayo ngayon dito na super liwanag, kahit maglakad ka sa gabi dito, pumunta ka ng mga syudad, ang liliwanag, di po ba? Pero, sa panahon nila, hindi yun eh. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, yung gabi para sa kanila, this is adversity. Ang panahon pa naman nila, digmaan sila, di ba? Pangungupot ng mga kaharian, di ba? Mas ginagawa ng mga enemies nila ang paglusob upang makupkup ang kanilang mga lugar, hindi ho sa araw, sa pamamagitan po ng gabi. So para sa kanila, adversity. Now, listen mga kapatid. Ang gusto ipakita rito in verse 7, kapag lumalakad tayo sa kadiliman, darkness is typology of sin and evilness sa mundong ito. At ang magiging resulta daw po nito ay affliction. Meron mga paghihirap. Meron mga adversity, mga kahirapan tayong magiging karanasan when we are walking in darkness. Now, this is the point. Ang comfort, ang kaaliwan po, ang kaaliwan po ng mabubuting bagay ng ating buhay ay sa pamamagitan ng liwanag at ng araw. Amen po ba? Which are very desirable. So ang isang totoong tao na namumuhay
sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay dapat na dinidesire niya na mamuhay siya sa liwanag. Amen po ba? Mamuhay sa liwanag. Which is a very desirable. Dapat yan yung desire natin. Yung buhay mo ay dapat nasa liwanag. At nararanasan mo ang sweetness. Nararanasan mo ang sweetness at masarap na pamumuhay sa liwanag. When we are living in the light, nalalasahan natin ang katamisan ng paghahari ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, this is the purpose of your life when God called you. Yung layunin ng buhay mo, kung bakit ka niligtas ng ating Panginoong Diyos, ay dapat kang mamuhay sa liwanag. Now, in Ephesians chapter 5, verse 8, gusto niyo po ako samahan sa pagbasa sa Ephesians chapter 5, verse 8, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 8, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, verse 8 po, ang sabi rito, dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Kapag tayo ay nasa liwanag, tayo ay nasa Panginoon. When we are darkness, pinapakita nito, this is our former life. Ito yung dati nating buhay. Na namumuhay tayo sa kasalanan. Nag-i-enjoy tayo sa kasalanan. Nag-i-enjoy tayo sa mga taong hindi mananampalataya at namumuhay sa kalikuan. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 9, sapagkat ang ibubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. So kapag namumuhay tayo sa liwanag, sabi ni Paul, dapat daw yung pamumuhay natin ay mabuti, yung pamumuhay natin ay matuwid, at yung pamumuhay natin ay totoo. So this is the mark of a Christian who are walking in the light. So sabi niya ngayon dito sa verse 16, kung hindi ganito ang ating ginagawa, ito yung warning ni Paul sa verse 10. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. So sometimes we are influenced by those people na nakapaikot sa atin, pero hindi natin namamalayan, they are living in darkness progressively. At nai-influensyahan po tayo ng mga taong ito. And this is the warning of Apostle Paul. Kaya sinabi niya, huwag kayong makikisama sa verse 11 sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at sa kanilang mga gawa. So sinasabi niya ngayon sa atin dito, you, as a Christian, dapat we are the instrument upang ilantad natin ang pamumuhay ng mga tao sa kadiliman. Yun yung gusto ipakita rito. Mamaya makikita natin, tama si Jesus Christ na sinabi niya, you are the light of this world, di ba? In Matthew chapter 5. Now, kukontinue ko lang po sa verse 13, verse 12, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan. Sa verse 13 po yan, Ephesians 5:13. Ang lahat na nalalantad ay naliliwanagan. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag may mga tao na nagsasabi sa atin ng totoo, ibig sabihin po nun, dumarating yung liwanag sa iyo galing sa Kanya. At nilalantad niya ngayon, yung pagkakamali na meron ka sa pamamagitan ng taong iyon na ginagamit ng Diyos.
Tawa nyo? Sinasabi ho doon. Kaya sabi ng verse 14, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay. At liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo'y namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi ng verse 16, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapustos kayo ng Espiritu Santo, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. So sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, the purpose of your life when God called you is to walk in the light. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano ba yung pinaka-calling ng Lord sa atin sa 1 Peter 2:9? Now, in 1 Peter 2:9, ganito po ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Now listen in verse 9. Datapwat kayo ay isang lahing pinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Now listen, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas ng kaliwanagan. We are called from darkness unto marvelous light. So, yung buhay natin, nung hindi pa tayo mananampalataya, sinasabi ni Apostle Paul, yung buhay nyo, namumuhay kayo sa kadiliman. Pero tinawag kayo ng Diyos. At nang tinawag kayo ng Diyos, tinawag niya kayo sa kagilagilalas na kaliwanagan. So, meaning, we need to live in the light. Now, mga kapatid, the Lord God who called you to live into the light is Jesus Christ Himself. Now, typologically, si Jesus Christ lagi niya sinasabi, I am the light of this world. Now, in John 8:12, ganito ang sabi ni Jesus. Sa John 8:12, para maintindihan natin, who is the light? Sa John 8:12, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito. Now listen, in John 8:12. Sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Who is the light of this world? Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Bakit siya naging ilaw? Typologically, because this world, the fallen world, ay namumuhay sa kadiliman. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya na nasa akin ang totoong pagbabago ng iyong buhay, nasa akin ang totoo na liwanag na magkakaroon sa buong pagkatao ng isang taong maliligtas. Kaya ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Now listen, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Nakita nyo? When we follow Jesus Christ, binibigyan niya tayo ng ilaw. Mamaya makikita nyo yung light na sinasabi niyang iyon, when we receive Jesus as our Lord and Savior, we receive Him through His Word. Sa pamamagitan ng Kanya salita. At dahil sa pamamagitan ng salita, na salitang Word na ito, kapag tinignan natin in John 1:1, sa masimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa John 1:14, nagkatawan tao ang salita at nanirahan sa piling natin. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ, sa atin ngayon dito, dahil siya ang ilaw ng sanlibutan, kapag sumunod tayo sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng ilaw. In other words, Jesus is our guiding light. Amen po ba? He is our guiding light.
Hindi dahil para lang makuha yung gusto natin, kundi tayo ay ginaguide ng liwanag na si Kristo mismo upang makapabuhay tayo sa Kanya ng tama. Sa pagpapatuloy, ang sabi niya, ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. That is the expectation of Jesus Christ. When God gave you eternal life, ang expectation ni Jesus Christ, mamuhay tayo sa liwanag. Ang expectation ni Jesus Christ, hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman. Amen po ba? Now, mga kapatid, si Jesus ba ang guiding light ng buhay mo? How about your life sa mga nakaraang weekdays ng buhay natin? Siya ba talaga ang liwanag ng buhay natin? Think about this. Ano yung mga ginawa natin na naikomit natin sa tao, na naikomit natin sa sarili natin, na hindi according to the Word of God, and yet God saw what we are doing. Nakita ng Diyos yun. Kaya sinasabi niya ngayon sa atin dito, mga kapatid, hindi na dapat lumalakad sa kadiliman. Kamusta po ang paglakad ng buhay natin? Saan tayo lumalakad? Pinipili ba natin ang liwanag na si Kristo o pinipili natin ang kadiliman? Sometimes we are in the gray area ng buhay natin na sinasabi natin minsan, gagawin ko to. Kasi, for the sake of, for the sake of, your motive, for you is good, but sometimes, lihis ito sa salita ng Panginoong Diyos. And you are compromising the Word of God sa buhay mo. So sinasabi niya ngayon dito, if you are truly walking in the light, kung sumusunod ka kay Kristo na ilaw, ang sinasabi niya sa atin, hindi na tayo dapat lumakad pa sa kadiliman. And how about your life? Ano po ba ang mga kadiliman na meron pa tayo sa buhay natin ngayon? Kayo po ang nakakaalam nun. I don't want to judge you, pero sinasabi ngayon ng salita ng Diyos, ikaw alam mo yung way of life mo, kung ano ang mga dim o madilim na dilim na meron pa sa buhay natin na kailangan nating sabihin, Jesus revealed itong mga bagay na pamumuhay ko sa kadiliman, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tunay na kaliwanagan sa aking kaisipan at puso at buong pagkatao. Mga kapatid, the God who called you to live into the light is Jesus Christ Himself. So Jesus is the light. That's why King Solomon, sinabi niya, maliwanag kay Haring Solomon, na sinasabi niya sa atin na napakatamis na mamuhay sa liwanag. Napakatamis na maranasan ang init ng araw sa buhay natin. Pero mga kapatid, we are not living here in earth. Nasasabihin natin na, Lord, hindi ko nararanasan yung iyong liwanag. Hindi ko nararanasan at nalalasahan ang katamisan ng iyong pagtawag sa akin. Sometimes we are blind by this word. Binulag tayo ng mundong ito kasi mas natatamisan pa tayo sa dilim kaysa sa liwanag. Tama po ba? Ba't ba ho yung kasalanan masarap? Yun ang sabi ng iba. Tama po ba? Just imagine, alam mo na pag uminom yung taong yon, habang uminom, masarap. Pero pag haring uminom, ano na? Sakit sa ulo, suka ng suka, di ba? Tama po ba? Yung tao nagda-drugs. Sarap na sarap kasi parang heaven, di ba? Mare heaven, parang ganon. Pero ano yung nadudulot nito? So para sa mga tao na walang liwanag na nanggagaling kay Kristo, para sa kanila ang mamuhay sa kadiliman ay napakatamis.
Pero this is the lie of Satan. Parang ito po ay isang kasinungalingan na ang totoong katamisan ng buhay na meron tayo ay namumuhay tayo sa liwanag. Namumuhay tayo kay Kristo. Namumuhay tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Nararamdaman natin ang init ng liwanag na binibigay ni Kristo sa ating mga buhay. So, mga kapatid, and this is my second point. Letter B. Equip with the Word of God and walk with God's Word. Ulitin ko. Equip with the Word of God and walk with God's Word. Sa Tagalog, pag sinabing equip, ang ibig sabihin po, sanayin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos at lumakad ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita rito. Pansinin po natin. The light here also should interpret the light of the law or God's Word. Kapag tinignan ho natin ang salitang ilaw dito, ang interpretation ng light dito, ito yung liwanag ng kautusan. This is the light of the law. And also, this is the light of God's Word. Now, tingnan po natin in Proverbs 6:23. Kawikaan po. Kawikaan 6:23. Sabi ho dito, ni Haring Solomon din sa Kawikaan 6:23 ay ganito. Now, in Kawikaan 6:23, ang sabi po ay ganito. Pagkat ang utos ay ilaw. Nakita niyo po? Kawikaan 6:23. Pagkat ang utos ay ilaw. Ang turo ay tanglaw. At daan ng buhay itong mga saway. Now, if you notice, the word light is teaching. So yung ilaw na binabanggit dito, this is the light of the law. This is the light of God's Word. Na kung saan ay tinuturo sa atin. Kapag ka po tayo ay equip ng salita ng Diyos, meron po tayong tanglaw sa paglakad natin. Ano ba ibig sabihin ng tanglaw? Minsan, may naririnig ako ng matatanda, ang sabing ganon, pag hinuhuli yung manok na mga kite, itlalagay doon sa kulungan, sinasabi, Apo, tanglawan mo nga ako nang makita ko lang kung asan yung kite. Ano ba yung ibig sabihin ng tanglaw? Liwanagan, di ba? So sinasabi niya ngayon na ang isang tao na nag-aaral na salita ng Diyos, na ang tao nag-aaral patungkol kay Kristo, na ang tao na nag-aaral sa banal na kasulatan, ay meron siyang tanglaw sa kanyang buhay. Amen po ba? May tanglaw. At ang sabi, yung buhay po kasi natin sa mundong ito ay parang maglalakbay. Amen po ba? Sabi ho ng Book of Peter, na we are the pilgrimage of this world. Eh hindi naman po. Laging day ang buhay natin. Tama po ba? Ibig sabihin po, napapasalamat tayo kay Lord pag dumating ang umaga, mayroong araw na tumatanglaw sa atin. Pero pag gabi po, paano kung wala pong buwan? Di ba? Kakailanganin po natin ng liwanag. At parang pinakikita sa atin dito, araw man o gabi, kailangan nating equip ang ating mga salita ng kautusan na salita ng Panginoong Diyos na tinuturo sa atin upang ito ang magturo sa atin na siyang gumagabay na tanglaw sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasi ang sabi ng verse 23, ng second sentence, ang sabi rito, at daan ng buhay itong mga saway. In other words, the light o yung ilaw na sumisimbolo na salita ng Diyos, na sumisimbolo na kautusan ng ating Panginoong Diyos, siya ho ang nagkukorek sa ating pamumuhay. Amen po ba? Sometimes we are deprived sa sarili natin. Kapag ka kinukurik tayo, di ba? Sumasama yung loob natin.
Kasi naranasan ko din po yan. Kapag kinukurik ako dati, parang lumalaki na naman na kay butas ng ilong mo. Ayan, di ba? Mga ganyan. Nakabusangot ka na naman. Di ba? Because of pride. Pero alam nyo, when the Word of God correct us, wala po tayong magagawa eh. Why? Because this is the authority of God sa buhay natin. Amen po ba? Kapag ang salita ng Diyos ay narinig natin at nagsasalita sa atin, wala po tayong choice kundi mag-submit, magpasakop sa salita ng Diyos dahil ito po ang sumasaway sa atin. Ay, sino yung gusto mong sumaway sa'yo? Tama po ba? Sino yung gusto nating sumaway sa atin? Gusto ba natin na may nagkukorek sa atin o walang nagkukorek sa atin? Sabi nga ni Paul, in Hebrew chapter 12, kapag hindi tayo tinutweet ng ating ama, hindi niya tayo totoong anak. Anak tayo sa labas. Because the true father is always correct his son kapag ka meron dapat itama sa kanyang buhay. Amen po ba? That is the language of Hebrew chapter 12. Kaya ang sabi ni King Solomon, in verse 23 of Proverbs chapter 6, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw. Tingnan po natin yung verse 20. Ano yung sabi ng verse 20 nitong Kawikaan 6? 6:20 to 22. Ang sabi, aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikdan. Turo ng inang giliw. Sa puso mo ay ukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Sino ito? This is our parents. Typologically, ang sinasabi rito, ito ang magulang natin. Our father, our mother is always taught us or teaching us the Word of God upang na sa ganon, hindi tayo mapahamak. At ang sabi ni Haring Solomon, huwag mong tatalikdan, turo ng inang giliw. Utos na nga ng ama mo ay iyong sundin. Sa puso mo ay iukit at itanim sa isip. Napakadiin ng pananalita ni Haring Solomon. Ba't sinasabi niyang iukit mo sa iyong puso? Iukit. Hindi lang basta sinabing, pwede ba i-paste mo lang? Yung kumuha ka lang ng paste tapos idikit mo na lang. Hindi sabi niya, ukitin mo. Tama po ba? Iukit mo sa puso mo. Ano ba yung sabi niya? Ang sabi niya, itanim mo sa isip mo. Hindi niya sinabing ilagay mo lang sa isip mo. Kapag sinabing itinanim, binabaon. Amen po ba? Kapag sinabing inuukit, may tinatanggal. Ang salita ng Diyos, ang nagtatanggal ng mga bagay na dapat tanggalin sa laman ng puso natin. Ang salita ng Diyos, ang siyang umuukit ng ating isipan upang ang mga mali na hindi ayon sa salita ng Diyos ay matanggal sapagkat nais niyang tamnan ang ating isip ng kanyang salita at ng kanyang mga aral. Ang salita ng Diyos ay patnubay ng bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay bantay sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay umaalalay sa lahat ng ginagawa natin. Nakita niyo yung mga adjectives sa binanggit dito? Napakagandang tingnan. Ang sabi, patnubay, bantay, alalay, tanglaw, saway. Bakit niya ito sinasabi? No one can correct us, mga kapatid, na nagbibigay ng authority na hindi na natin dapat pang pag-usapan kapag ang salita ng Diyos ay dumaraan sa atin. No bargaining. Amen po ba? Hindi na dapat mag-bargain. Nasasabihin natin, hindi. Parang hindi tama yan. No. Because this is the Word of God coming from the Lord. Wala pong bargaining na dapat mangyari dito. This is the Word of God na dapat nating sundin whether we like it or not. Otherwise, kapag hindi natin ito sinunod, God will discipline us sa ating mga buhay.
Amen po ba? So mabigat ang pinapakita ni Haring Solomon dito sa Proverbs chapter 6 verse 23, verses 20 up to verse 22. 2 Peter 1:19 to 21. Para makita natin in the New Testament, this is the command of the Lord to Apostle Peter. 2 Peter 1:19. Now listen, in 2 Peter 1:19. Now here in 1:19, sinasabi ho na salita ng Diyos. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatutulad nito, ani karugtong, ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon. Ang sinag ng tala sa umagay maglalagos sa inyong puso. Ano po ito? This is the scripture. This is the word of God. Na kapag ka ito ay tinanggap natin with humility, ng kababaan ng loob, at tinanggap natin ito, na sinasabi natin, na Lord, ito yung salita mo, ang sabi ni Apostle Peter sa atin. Ang sabi niya, nagbibigay ito ng tanglaw sa karinglan upang mabanaag natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ito ay maglalagos sa iyong puso. Ano ba ibig sabihin ng maglalagos? Didiretso po ito sa puso natin. Kaya po mga kapatid, we are not here upang punuin ang isipan natin ng salita ng Diyos, pero yung puso naman natin, hindi ho natin ginagamit ito. Now, when we say, nilalagay natin ang salita ng Diyos sa isipan natin, this is our learning. Pero kapag sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay naglalagos na sa aking puso, this is our application ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, gaano na karaming salita ng Diyos ang ating narinig? Gaano na karaming salita ng Diyos ang ating natanggap? Pero ang tanong natin, tinanim mo ba ito sa isip mo? Nakaukit ba ito sa puso mo? At sinasabi mo palagi, Lord, sa Panginoon, Lord, help me na masunod ko ito sa aking buhay. Upang ma-please ka at ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay ko ay maganap dahil yon ang pinaka-the best na pinlano mo sa aking buhay. Sinasabi niya ngayon dito, the light na sinasabi ni Haring Solomon dito, this is the light of the law. This is the light of God's Word. Sa Isaiah chapter 9 verse 2, wala pong ibang nagbigay ng liwanag mula sa kadiliman, kundi ang ating Panginoong Jesus. Isaiah chapter 9 verse 2. Tingnan niyo po, ang sabi ng Isaiah chapter 9 verse 2 ay ganito. Now listen, in the prophet Isaiah, sa Isaiah chapter 9 verse 2. Now, ang sabi niya sa verse 2 ay ito. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon nang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaig balot ng dilim. Sino po ito? Nasa verse 6 po. Ang sabi ng verse 6, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hanga, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. We will found the light in the Lord Jesus Christ. Katulad na sinasabi ng Panginoon in the time of Prophet Isaiah, sabi ganon, nakatanaw ng isang malaking liwanag. Nakatanaw ng isang malaking liwanag. At ang sabi, ang bayang malaon nang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Only Jesus Christ gave us freedom in the life of darkness. Amen po ba? Kapag hinayaan natin na ang salita ng Diyos, kapag si Jesus ay gumawa sa ating mga buhay, nothing is impossible with the Lord. Upang palayain niya tayo sa pamumuhay sa dilim.
Sabi ho ni John Gill sa kanyang komento in Isaiah 9:2, and I quote, "Mas maganda na ipamuhay ang Isaiah chapter 9 verse 2 sa Ebanghelyo ni Kristo, na kung saan ito ay dakila at maluwalhating ilaw, na ang kahulugan ay pagpapaliwanag sa kadiliman ng ating mga isip, hindi lamang upang ipakita ang liwanag. Upang hindi lamang ipakita ang liwanag sa taong makasalanan, katulad ng ginagawa ng kautusan. But the insufficiency of the righteousness of all their own goodness and good work to justify." So sinasabi ngayon dito, in our own, sa buhay natin, hindi natin kayang mapawalang sala ang ating mga sarili. Kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo na siya nag-i-enlighten sa ating madilim na kaisipan sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa ating mga buhay. Kaya pinapakita po rito ni John Gill na ang Isaiah chapter 9:2 is representing Jesus Christ bilang isang ebanghelyo ng ating Panginoon. So mga kapatid, Christ, the Son of Righteousness, the fountain of all spiritual light and heat, brightness of His Father's glory. So pinapakita rito, si Kristo ang araw ng katwiran, ang bukal ng lahat ng espiritual na kaliwanagan at ng init. Nagliliwanag ang Ama, ang kalwalhatian ng Ama kay Kristo. And that is exactly in Hebrews chapter 1. Jesus is the radiance of God's glory. Si Jesus ang maningning na kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. To look upon with an eye of faith in Christ is exceeding pleasant and delightful and filled with joy unspeakable and full of glory. Mga kapatid, sa pagtingin ng ating mga mata ng pananampalataya kay Kristo ay sobra-sobrang nagbibigay sa atin ng kaligayahan at nagpupuno ng hindi mapaliwanag na kagalakan at punong-puno ng kaluwalhatian. Hindi pa natin siya nakikita, pero inaani na natin ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. At ito ang sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 1:8. Please open your Bible in 1 Peter 1:8. Now, in 1 Peter 1:8, ang sabi niya ay ganito. 1 Peter 1:8. Sabi ng 1:8 ng 1 Peter ay ganito. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nanalig na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na ang inyong puso, ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. When Jesus Christ, our life, we have unspeakable joy na lumalabas sa ating mga buhay. And yet, hindi pa natin nakikita na mukha si Kristo. Ang sabi ni Apostle Peter ay ito, hindi ninyo nakita kailanman si Kristo, ngunit siya ngayon inibig na ninyo. Amen po ba? So we need to love Jesus. Hindi pa rin ninyo nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nanalig na kayo sa Kanya. We are living not by sight, but we are living by faith in Christ. Ngunit nanalig na kayo sa Kanya. At dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ni naman. Meron po ba tayong joy kay Kristo? Meron ba tayong kagalakan kay Kristo? At habang ang kagalakang ito ay nasa atin, namumuhay po ba tayo sa liwanag?
Si Jesus Christ, sinasabi niya sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, "You are the light of this world." Hindi ho natin pwedeng itago ang pagiging Kristiyano natin katulad na sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5. Bisitahin natin ang Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ang sabi niya ay ganito, "Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa talagang patungan, upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong Ama na sa langit." Jesus Christ urged His disciple na i-display nila ang good works nila. Itong nagsabi, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ano ang ibig sabihin dito? Kung tayo ay na kay Kristo na liwanag ng buhay natin, na meron ngayon sa atin, dapat maging ilaw din po tayo. At ano ang ilaw na binabanggit dito? This is our good works na bunga ng ating kaligtasan. Amen po ba? Ang ilaw dito na sinasabi sa Kristiyano, sa mga alagad, yung good works na meron siya. Ano yung good works? This is the sanctified life. Ito ang binanal na buhay. Ito ang buhay na hiwalay sa takbo ng sanlibutan. Ito ang buhay na hindi nagmamahal sa inaalok ng sanlibutan. Dahil ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan ito, ay ginagawa niyong kaaway ang Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, kung meron tayong mas mahal, we love Him above all sa mundong ito. So you are the light of this world. By displaying yung good works na meron tayo, hindi dahil gusto nating magmataas, hindi dahil gusto nating sabihin ng mga tao na pinapakita natin yung good works natin. Hindi. Nagdi-display ang good works ng light. At dahil meron light sa good works na meron tayo, na galing kay Kristo, nalulwalhati ang Diyos sa buhay natin. Think about this. Nalulwalhati ba ang Diyos sa buhay nyo at sa buhay ko? Kahapon, nalulwalhati ba ang Diyos sa buhay ninyo dahil sa good works na meron tayo? Sa trabaho nyo, sa eskwelahan nyo, sa pamilya nyo, sa mga taong kinakasama ninyo, sa mga taong nakapaligid sa inyo, everyday life, nakikita ba ng mga tao ang bunga ng inyong kaligtasan, ang mabubuting gawa na bunga ng banal na Espiritu sa inyong buhay dahil si Kristo ang nasa puso natin sa kanyang salita na nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. How about your life? Light ka ba sa madilim na mundong ito? O you are compromising your faith sa mga taong gumagawa ng mali? Kung ganyan ang ginagawa natin, this is the time na ang gusto ng Panginoong Diyos, i-correct niya tayo sa ating mga buhay. Don't compromise your faith, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoong Diyos, you are the light of this world. Amen po ba? In the place of your work, in the place of your study, in the place of your business, in the place of your daily life ng buhay mo, gusto ng Panginoon na magliwanag ka. Now, you are the light of this world because Jesus is the light of our life. Naalala niyo yung pasimula ko kanina? When we are living in darkness and we are passing by in darkness, naglalakad tayo sa dilim. We are not komportable, di po ba? Sino rito gusto nasa dilim siya? Raise your hand. Na-assume po, wala akong magre-raise ng hand eh. Di ba? Why? Dahil ayaw nating mamuhay sa dilim. Bakit po? Kasi mahirap mamuhay sa dilim. Hindi mo makikita yung mga objects, maaari kang matisod. Natatakot ka dahil madilim, baka merong anong mangyari sa iyo hindi maganda. Kapatid, if you are living in darkness, wala pong kalayaan sa puso natin.
kailangan po nating sabihin, Lord, ihayag mo ang liwanag na galing sa iyo sa aking buhay upang makapamuhay ako ng may kabanalan. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. And I pray, Lord, na nawa po, patuloy nyo po itong pagpalain. Tulungan nyo po na ang mga salita nyo ang aming natanggap ay magkaroon po ito ng bunga sa aming mga buhay sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Sa kabila po, Lord, na alam namin na patuloy nyo po kaming sinasanctify sa buhay namin. Ang nais po namin, Panginoon, tulungan nyo po kami na laging mamuhay kay Kristo na siyang liwanag ng aming buhay. This is our prayer. In Christ's name, Amen. Amen.